Bakit sa kabila ng pambabastos at mga pagmumura ng former President Rodrigo Roa Duterte dito sa pamilyang Marcos ay hindi pa rin kayang i-confront ni Senadora Amy Marcos at ni Bongbong Marcos ang dating Pangulo? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito mga kapolitika sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So this past few days is naging mainit na naman ang tunggali ng mga Duterte at Marcos dito sa issue ng politika. At in fact, noong previous months is nung nagkaroon ng mga prayer rally itong mga Duterte, is sinabi dito na kung saan is inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot. And walang sinabi, walang rebuttal itong si kasalukuyang administrasyong Bongbong Marcos dito sa mga tirada ng mga Duterte. Instead is dinidedma niya lang or hindi niya pinapansin itong mga birada at kung ano-anong mga sinasabi ni former President Rodrigo Roa Duterte and even itong sinabi ni Inday Sara Duterte. Pero nitong nakarang araw is itong si First Lady Lisa Araneta Marcos is nagpahayag na ng kanyang pagkadisgusto dito kay Vice President Inday Sara Duterte. At ang sabi niya is bad shot na daw itong si VP Inday Sara sa kay First Lady Lisa Araneta Marcos. But ganun pa man, wala pa rin sinasabi itong si Amy Marcos dito sa mga Duterte. At nung pumunta ito sa Davao noong February is minura at inakusahan ni former President Duterte itong kasalukuyang administrasyong Bongbong Marcos na ipinagbabawal umano gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At nung time na kung saan is Pangulo pa itong si former President Duterte is humingi umano ito ng favor itong si Bongbong Marcos at kanyang asawa na kung sana is maging kalihim sila ng Department of Agriculture. Pero hindi umano pumayag itong si former President Duterte dito sa nais ni Bongbong Marcos at ng kanyang asawa na maging kalihim ng Department of Agriculture kasi nga involved sila sa droga. So yun ang akusasyon ni former President Duterte. At nung election nga 2022, marami ang nagtatanong at nagtataka bakit hindi man lang in-endorse ni former President Duterte itong si Pangulong Bongbong Marcos, na kung tutuusin is magkakasama sila ni VP Inday Sara at napakasulid ng samahan nila before nung eleksyon. So yun nga, at nung time na nandun yung prayer rally doon sa Davao City is andun nga sa harap-harapan mismo na binatikos ng former president si Bongbong Marcos sa harap ni Senadora Amy Marcos. And even itong sinabi ni Baste Duterte na kung saan is hindi na umano sila happy dito sa pamuno ng kasalukuyang administrasyon. At ang sabi pa niya is dito kay Amy Marcos kasi after noong kanilang prayer rally doon sa Davao is in-interview itong si Senadora Amy Marcos kung anong masasabi niya dito sa mga sinabi ng mga Duterte tungkol sa kanyang kapatid na kung saan is harap-harapan na binastos at pinagmumura itong kasalukuyang administrasyon. At ang sabi ni Amy Marcos is nagsorry naman daw si Baste, pero ang sinagot siya ni Baste na kung saan wag sanang gamitin sila sa kadramahan itong si Senadora Amy Marcos. So ganun pa man, wala pa rin sinabi na masama itong si Senadora Amy Marcos dito sa mga Duterte. At hindi ba tayo tataka bakit ganoon itong treatment ni Senadora Amy Marcos sa mga Duterte? Hindi na nga sila masyadong nakikitang nagsasama ni VP Inday Sara at hindi na rin ito pumupunta sa Davao. Na pag-usapan natin ito doon sa ating previous video na kung saan is tila nanlalamig na rin ang kanilang ugnayan. Pero hindi natin alam ang maging takbo ng kanilang ng politika sa sunod na araw. Baka makipag-reconcile din itong Senador Amy Marcos. Pero wala pa rin siyang sinasabing masama dito sa mga Duterte. Bakit kaya? So ang ating tingin dito is mga kapolitika, itong si Senador Amy Marcos at si Bongbong Marcos is nagtatanaw pa rin ng utang na loob dito sa mga Duterte. Kasi nga noong doon sa ating previous video na pag-usapan natin na napakalaki ng kailang utang na loob sa mga Duterte. And in fact, ang Duterte nga ang naging stepping stone ng mga Marcos para makabalik dito sa kapangyarihan at the same time maging presidente itong si Bongbong Marcos at malinis yung kanilang pangalan. Siguro itong si Senador Amy Marcos is
ang tingin ko sa kanya dito is gusto niya pa rin itong unity team, pero hindi na nga nakikita ng tao yung pagkakaisa ng Marcos at Duterte, kung kaya siya yung talagang naiipit dito sa dalawang nag-uumpugang bato. Siya yung talagang pinaka-apektado kasi siya yung may gusto pa rin sa mga Duterte, pero ang mga Duterte is may trust issues na sa kanila. So noong nakaraang buwan is I mean yung nakaraang week is meron niyang patutsada ng hindi ko lang alam kung tinake ni Senadora Amy Marcos na siya yun, yung videos ni Inday Sara na manggagamit, yung meron siyang kumakain siya ng bagoong at the same time kumakain din siya ng mangga, at ang sabi niya may other term daw dito sa mangga which is manggagamit. So ang take natin doon, kasi meron ako nakitang video, is si Amy Marcos at yung si Bagong Pilipinas ang pinagtutungkulan dito ni Vice President Sara Duterte. So yun ang ating take doon, kasi meron na akong nakitang video na kung saan is inexplain nila kung ano ang ibig sabihin ng video na kung saan is may hidden meaning yun. Sa video iyon is doon si VP Inday Sara na kumakain ng mangga, so may hidden meaning yun. So yun ang talagang usap-usapan. At nakita ko nga doon yung interpretation ng video ngayon na kung saan is pinatutungkulan itong si Amy Marcos at kanyang kapatid. Kasi nga nung previous election, nung 2016, is kinumbinsi pala ni Amy Marcos itong si former President Rodrigo Duterte na tumakbo para sa susunod na eleksyon noong 2016. At nakita ko nga doon na kung saan is isa pala din sa mga donor itong si Senadora Amy Marcos. So kumbaga, after nung election 2016 is naglabasan na yung mga magagandang videos nila, yung mga magagandang videos ni Bongbong Marcos at yung kanyang pamilya nung panahon ng 1986. So naglalabasan na, kasi binibihisa na itong si Bongbong Marcos para maging presidente. Kung vice president nung 2016 is hindi siya nanalo, kasi nga pinauna muna ni Senadora Amy Marcos itong si former President Rodrigo Duterte, and after, kasi nakaplano na lahat yan mga kapolitika, after si former President Duterte is itong si Bongbong Marcos sa 2022. Kaya nga pupunta sila sa Davao, balik-balik sila doon para hikayatin itong si VP Inday Sara. Kasi kailangan natin itong pag-usapan mga kapolitika, kasi itong mga loyalista ni Marcos is hindi nagigising sa katotohanan. Ang sinasabi nila is nanalo daw itong si VP Inday Sara kay Bongbong Marcos. Bakit itong si Inday Sara hindi nang pupunta ng Ilocos yan para i-kumbinsin si Bongbong Marcos na kumbinsin yung mga Ilocano na bumuto sa kanya? Itong si Bongbong Marcos ang pumupunta ng Davao. Yun po ang reality, at alam niya ni Amy Marcos kung kaya nga hindi niya pwedeng awayin itong mga Duterte, kasi baka sumbatan siya ni VP Inday Sara one day, na kung saan is nadala siya, kasi sinabi nga ni former President Duterte itong si VP Inday Sara ang number 1 sa survey. Bakit hindi siya tumakbong presidente? Bakit vice presidente lang kanyang tinakbuhan? And para po sa kaalaman ng lahat is Okta Research, SWS Survey, Pulse Asia, Pahayag Survey at Tanghere, number 1 po si VP Sara sa pagiging presidente before noong 2022 election. Noong 2021 pa lang is meron ng mga pa-survey itong mga survey firm, at lumalabas na si VP Inday Sara ang number 1. Kaya wag niyong sabihin na dahil kay Bongbong Marcos nanalo itong si VP Inday Sara. Tingnan niyo yung mga pa-survey para naman mahimasmasan kayo. At itong si Amy Marcos, alam niya po yan, kasi merong interview itong si Amy Marcos doon kay Karen Davila. Tinanong siya ni Karen Davila, sino ba ang malakas na front runner para sa 2022 election? So ang sabi ni Amy Marcos, napaka-clear nung sinabi niya, it's Inday Sara. Okay, so yan po ay dapat para sa kaalaman ng lahat, na wag talagang ipilit yung gusto nyo, na kahit loyalista kayo ay dapat i-accept nyo rin itong katotohanan ito. So yun lamang mga kapolitika ang ating pag-uusapan sa videong ito, para ma-educate naman ang masang Pilipino. Maraming salamat, at please huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.